salita ng Diyos, lalo sa mga pagkakataong ito ay selebrasyon ng mga nating simbahang Katoliko na lumaganap sa buong mundo. No, Romans chapter 1 verse 4. So, andito kami para magpaliwanag ng salita ng Diyos, no? Sa karaniwan sa atin ay walang pagkakataong makinig ng salita ng Diyos sa ating simbahan. Kaya narito kami lumalabas sa labas ng simbahan para magbahagi ng salita ng Diyos tungkol sa ating pinagdiriwang na kapistahan. So, bago natin umpisahan, magsa-sign of the cross lamang ako sa ngalan naman ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So, ano nga ba itong pinagdiriwang natin? Ngayon po ay November 1. Ang pinagdiriwang po natin ay All Saints Day. At ang November 2 ay All Souls Day. Kaya lang, tayong mga Pilipino mahilig sa shortcut. Yung All Saints Day at All Souls Day ay pinagsasama na natin na November 1. Gayon man, pwede naman tayo dumalaw sa ating mga puntod ng ating minamahal ng hanggang November 8. Yan. So, hindi po natin kinakailangan magmadali at magsiksikan sa mga araw na ito dahil hanggang November 8 naman ang binibigay ng simbahan para dalawin natin ang ating mga minamahal sa buhay. Gayon man, hindi lang dapat November 1 o November 2 na ating inaalala ang ating mga mahal sa buhay. Dapat sa tuwing tayo ay nagsisimba at tayo ay nagdarasal, ay inaalala natin ang mga mahal natin sa buhay. No? Dahil sa pagkakataon na ito, maaaring sa ngayon ay tayo ay magdadasal para sa kanila at baka sa awa ng Diyos dumating ang pagkakataon na sila naman ang magdadasal para sa atin. O kaya po, baka maraming mag-iisip niyan. Nako, wala sa Biblia ang sinasabi mo. Papaya, babasahin po natin sa isa't isa. So ano ba itong pinagdiriwang natin? No? Ang ating simbahan na tinayo ni Kristo ay mayroong tatlong estado, ang mga binyagan o ang mga banal. No? Mga Kristiyano. No? So ang unang estado, hindi ko na nanamberan. Okay, no? So ang isang estado ay ang mga triumphant saint. No? Ito yung mga sa Tagalog tinatawag nating mga simbahang nagtagumpay o yung mga banal ng simbahan. No? Sa kasalukuyan meron tayong 10,700 na kilalang mga santo na listahan, nakalista sa ating simbahan. Pero hindi ibig sabihin yan ay meron lamang 10,700 na santo sa mga banal sa langit. Maring milyon-milyon ng banal sa langit at ilan lamang ang kilala ng simbahan. Hindi porket hindi nakasulat ang pangalan sa listahan ng mga banal sa simbahan ay ibig sabihin ay hindi na banal. No? Mayroong mga banal sa langit na maaring kilala at hindi kilala ng simbahan. Ito po ay mababasa natin sa Revelation chapter 7 verse 9, no? Milyon-milyon o laksa-laksang mga tao na binubuo ng iba't ibang wika, lahi na nasa harapan ng trono ng Kordero. So, ano yung tatlong estado ng simbahan na itinatag ni Kristo? So, una, yun nga ang mga triumphant saint o ang mga nagtagumpay na. Ito ay mababasa natin sa Hebreo chapter 12 verse 1. Ang sabi, nagkasabi sa Pablo, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. So, napakaraming saksi na yon. Manghil ba yon? Hindi, mga katulad din natin yon na nagtagumpay na, no, na naging banal na sila sa piling, at ngayon nasa piling na ng Diyos. Sabi pa ni San Pablo, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyagang tumakbo sa takbong nasa ating harapan. So, ang mga banal o mga santo sa langit ay inspirasyon lang natin. No? Inspirasyon lang natin para tayo maging katulad nila
na naging saksi ni Kristo at ipinaglaban ng pananampalataya alang-alang kay Kristo. So, hindi po natin sila sinasamba. Kaya nga nang sinasabi ng kapatid ko kanina rito, ay inaalala lamang natin ang mga nauna na sa atin. At ang isang bahagi ng ating simbahan, ayon ay ang militant saint. Okay, no? So, ano ba yung militant saint na yan? So, tayo naman ang mga militant saint. Bakit militant saint? Tayo mga Kristiyano, tayo mga binyagan, ay maituturing banal sa lupa na nakikipaglaban pa sa mga kasalanan at sa tukso. No, ito ang sinasabi ni San Pablo sa 1 Timoteo chapter 6 verse 12 hanggang 14. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil dyan, tinawag ka ng Diyos na ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. So yan ang ating misyon sa ating buhay. Dapat tayo ay pinaglalaban natin kung ano ang mabuti, panghawakan natin ang buhay na walang hanggan, at higit sa lahat, dapat tayo ay maging buhay na saksi ni Kristo. So, yan po ang dalawang sangay, ang dalawa sa estado ng simbahan ng Katoliko ni Kristo. Ang simbahang nagtagumpay na o triumphant church o yung mga santo na, at tayong mga militant saints. Ngayon, pagdating naman sa souls suffering Church of Suffering, yan. Ito, nagkakaroon na dito ng kaunting diskusyon. Bakit? Kasi ang ating konsepto ng church ng mga banal na dinadalisay, ito yung mga kaluluwa sa purgatorio. Yan, pag purgatorio ang pinag-usapan, natural maraming tututol at tumutulig sa ating pananampalataya na yan. So, ano ba tinuturo ng Biblia tungkol sa salitang purgatorio? Kasi sasabihin nila, wala naman sa Biblia ang purgatorio. Anyway, kaya nga pala tayo nandito ngayon, dumadalaw sa puntod ng ating mga minamahal, ng mga nauna na sa atin, ay upang ipagdasal ang kanilang kaluluwa para hanguin na ng Diyos, sa awa ng Diyos, na sila ay hanguin na sa purgatorio at may akyat na sa langit. No? Kaya po, wag po natin dadalhin sa pagdalaw yung mga pamahiing nakagisna na natin na taliwas naman sa tinuturo ng simbahan sa atin. No? Gaya ng mga pag-aalay ng mga pagkain. O mga pag-aalay ng mga alak. O yung patay na nga sa sakit sa atay, mag-aalay pa ng alak. Di double dead na, no? Namatay na nga sa tuberculosis, mag-aalay pa ng sigarilyo. No? Mag-aalay pa ng pagkain, nung buhay, ba't di mo binigyan ng pagkain? No? Hindi sana, pakainin nyo na habang buhay. Kasi kapag namatay na yan, wala na, hindi na makakakain yan. Iba ang kakain yan. O sayang lang kasi mabumbulok lang yan at walang papansin. No? So hindi po aral ng simbahan ang pagtaglalagay ng mga pagkain na yan, ng mga bisyo na yan, no? sa mga puntod natin sa mahal natin sa buhay. Baka nga sa halip na makatulong tayo sa kaluluwa nila sa ating pagdalaw, ay makadagdag pa tayo ng kanilang sakit sa purgatorio. No? Dahil dapat sa ating pagdalaw, ang inaalala natin ay yung mabubuting gawa ng ating mga nauna sa atin. Hindi naman mabuting gawa kung nabubuhay siya, ay may mabisyo sa buhay. Ayan, no? So, muli po, ang pagdalaw po sa mga puntod sa mahal natin sa buhay ay ipagdarasal po natin dahil umaasa tayo na sa biyaya ng Diyos na mahango sila sa purgatorio. So ito na nga,
pag purgatorio ng pinag-usapan, marami na ang tututol dyan. Mostly na mga tumututol sa aral ng Simbahang Katoliko na purgatorio ay kung ititrace mo ang kasaysayan ng simbahan nila, ay itinatag lamang mga taong 1500s pataas, no? Kung saan nagkaroon ng Reformation, no? Ng paghihiwalay ng iba't ibang sekta sa Simbahang Katoliko. Pero ang purgatorio, mula pa sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan, yung konteksto at yung konsepto ay sinasaad sa Biblia, no? Pag hinanap mo talaga ang salitang purgatorio sa Biblia Tagalog at Biblia English, wala ka talagang makikita. Kasi ang salitang purgatorio ay Espanyol at Latin. Sa Latin yan ay purgationem. Ibig sabihin, dinadalisay ang kaluluwa ng mga yumao. Sabihin nila, wala naman ika sa Biblia ang purgatorio. Gayon din naman, ang Biblia, wala rin naman sa loob ng Biblia. No? Gilinawin ko, walang Biblia sa loob ng Biblia. Kasi baka sabihin ninyo, hindi ka nasa cover, yung nakasulat sa mga pahina. So, ang salitang purgatorio ay tahasang hindi mababasa sa Biblia. Pero yung konteksto at yung konsepto ng Biblia ay mababasa sa Biblia. Ito ay nababasa sa 2 Macabeo 12 verse 44 to 46. Sabi, kung hindi niya inaasahan na ang mga namatay ay muling mabubuhay, magiging walang kabuluhan at hangal ang manalangin para sa mga patay. So, kapag inusisa natin ang aral tungkol sa pagdarasal para sa mga yumao, hindi ito katuruan o imbento lamang ng Simbahang Katoliko. Ito po ay katuruan pa mula sa Lumang Tipan. No? At kahit hanggang ngayon, ang mga Hudyo sa Israel ay pinagdarasal nila ang kanilang mga yumao at sila din naman ay nagdarasal sa mga banal na kinikilala nila. No? Sa kagagaya nila Moises, nila Elijah, kahit na yung si Joseph, no? Joseph the Dreamer, no? Sila ay nagdadasal para hingin din ang tulong nila at ang mga Hudyo ay nagdadasal din para sa mga yumao nila. So, ang katuruan ng pagdarasal para sa yumao ay galing po ito sa mga Lumang Tipan pa na sinusunod ng mga unang Kristiyano na siyang nagpapatuloy sa ating simbahan. No, ang problema kasi sa kapag Macabeo na ang pagbabasihan, wala ito sa Biblia ng ibang sekta dahil ang Biblia nila ay binawasan, no? Meron lamang silang 66 books sa kanilang Biblia. Kaya hindi mababasa ang Macabeo para sa ibang sekta. Okay? Pero mayroon namang masusulat sa 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 15. Ang sabi nito ni San Pablo, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ay magpapaalam nito, ito ay mahayag sa pamamagitan ng apoy. Susubukin ng apoy kung anong uri ng gawa ang ginawa ng bawat isa. So, yung apoy na yon, no, sa purgatorio, ang siyang dadalisay sa kaluluwa ng mga yumao upang dalisayin sa mga kasalanang binyal. Okay. Ibang topic na naman yan pag sinabing kasalanang binyal. Kasi mayroong mga kasalanang maaring magdala sa impyerno, pero mayroon din namang mga kasalanan na maaaring hindi magdala pero kasalanan pa rin. Yan ay sa chapter 5 verse 17, no? Ang lahat ng uri ng kasalanan ay kasalanan. Pero hindi lahat ng kasalanan ay ikamamatay. Meron pa sinasabi si San Pedro, no, sa tungkol sa purgatorio. 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7.
kayo ay maaaring magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang katapatan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga pa sa ginto na sinusubok sa apoy ay magdulot ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Kristo. So, yung konsepto, ang konteksto ng purgatorio ay mababasa sa Biblia, hindi hayagan, no? Pero yung mga talata na nagsasalarawan sa Biblia kung saan dinadalisay ang mga kaluluwa bago pumasok sa langit ay mababasa sa Biblia. No, bakit kailangan dalisayin ang lahat ng kaluluwa bago pumasok sa langit? Iyan ay mababasa sa Pahayag chapter 21 verse 27. Sabi rito, walang anumang marumi ang makakapasok doon, ni sino mang gumagawa ng kasuklam-suklam o kasinungalingan, kundi ang nakasulat lamang sa aklat sa buhay ng kordero. So walang katiting na kasalanan ang makakapasok sa langit. So paano makapasok sa langit? Tayo mga binyagan at sumasampalataya kay Kristo. No, alam naman natin sa sarili natin na hindi tayo perpekto. No, may makakapagsabi pa rito na perpekto na minsan ay hindi siya nakapag-isip ng kahit katiting na masama. No? Yun nga lang, bumiyahe ka at masingitan ka ng motor, di ba nakapagmura ka na? O paano kung namatay nyo yung bigla? No? Makatwiran ba ang Diyos? Impyerno ka agad dahil lamang sa simpleng salita, no? Ng pagbumura? O hindi naman lahat ng... No? Pwede bang lahat sa impyerno, yung nagsabi ka, nagsinungaling ka lang, tapos yung nagnakaw ng bilyon sa kaba ng bayan, no, parehas kayo sa impyerno, no? Napaka-unfair naman ng Diyos. Ang Diyos ay hustisya, no? Matuwid siyang humatol. So, hindi naman pwedeng may kasinungalingang kang bahagya, no, aakyat ka kagad sa langit. Napaka-unfair naman din nun. Kasi nga, hindi nga rin makakapasok ang kahit kalit-liitang na nakagawa ng kasalanan doon sa langit. Kaya yon ay dadaan sa pagdadalisay. In fact, ang sinasabi natin dito, kahit nga ang purgatorio ay pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ang siyang dumadalisay sa atin, papasok para tayo makasumpong ng kaligtasan sa langit. No? So, yan po ang mga pinapahayag ng Biblia tungkol sa purgatorio. So, bakit naman? Bakit? Yeah. So, bakit naman kailangan nating ipagdasal ang ating mga yumao? Okay, no? Kasi madalas nila niya sasabihin, bakit kailangan pang ipanalangin ng mga patay? Kung patay na sila, hanggat hindi pa ba tapos ang pagkakataon ng tao kapag siya ay namatay, no? Sa kanila kasi, kapag namatay na ang tao sa kanila, ay patay na, no? Katapusan na lahat. Pero sa atin, sabi nga sa John chapter 3 verse 16, ang lahat ng sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, tayong mga sumasampalataya kay Kristo ay umaasahan tayo na may buhay kay Kristo. No? Sabi nga, si Kristo ay ang buhay at ang daan at ang katotohanan. Kaya din tayo nagdadasal para sa mga yumao. Ito ay, gaya nga ng nasabi na kanino ng kasama ko, sapagkat sinasabi sa Ecclesiastico chapter 7 verse 33, magmagandang loob ka sa mga buhay at huwag mong ipagkait ang tulong sa mga patay. So paano tayo makakatulong sa mga patay? Sa pamamagitan
no, ng pagdarasal para sa kanila at pag-aalay para sa kanila. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ang pagdarasal para sa mga patay ay gawain na sa lumang tipan na nabasa na natin kanina sa 2 Macabeo chapter 12 to 44 to 46. No, ito yung sinasabi, ipinalangin ni Judas Macabeo ang mga patay upang sila ay mapalaya sa kanilang kasalanan. No? So ano daw ang ginawa ni Macabeo doon sa mga patay na? Para ipinagdasal, para makalaya sa kasalanan. At ang pagdarasal para sa mga patay, dahil pinapakita rito na mayroong paglilinis sa atin pagkatapos nitong buhay. No? 1 Corinthians 3:15, ang gawa ng tao ay susukin at siya ay maliligtas, bagaman parang sa pamamagitan ng apoy. Hindi ito apoy ng impyerno. No? Sapagkat ang mga nasa impyerno ay wala ng kaligtasan. Sila ay disconnected na kumbaga sa Diyos. No? Hindi dahil sa ang Diyos ang nag-disconnect sa kanila, kundi dahil yun ay choice nila. So remember, ang impyerno po ay hindi pagpaparusa ng Diyos. Okay? Hindi pagpaparusa ng Diyos ang impyerno. Bakit? Kasi kung maaari lang, ang gusto ng Diyos ay mga ligtas ang lahat. Yun ang gusto niya, ang mga ligtas ang lahat. Bakit pupunta sa impyerno? Kagustuhan nila iyon. So yun na yung choice nila. Hindi iyon ang binigay ng Diyos sa kanila. Pagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At natural lamang na hanggat maaari, ang gusto niya sa atin, tayo ay maligtas at mabuhay sa piling niya. Pero may mga pagkakataon na tayo naman ang umaayaw sa pag-ibig ng Diyos. So, yun ang dahilan kung bakit may impyerno. Kaya nga, ako'y sa purgatorio, ako'y napagdalay. Tanda ng pagmamahal ng Diyos na naglilinis sa ating mga kaluluwa para at bago pumasok sa kanyang kaluwalhatian. Ang pananalangin para sa patay ay gawa ng pag-ibig. Ang panalangin para sa mga patay ay pahayag ng pag-ibig at pananampalataya. Kung ipinagdarasal natin ang mga buhay, bakit hindi natin ipanalangin ang mga tao na mahal natin, na bahagi pa rin ng simbahan ni Kristo? Nagaya nga na nasabi ko na kanina, ang simbahan ay may tatlong bahagi o estado, yung mga nasa langit na katayuan, yung mga militar o nasa purgatorio. So, pang-pabilis ang kanilang pagpasok sa langit. So, remember, ang pagdarasal para sa kaluluwa ng mga tao ay hindi ito second chance, no? Gaya ng pinaparatang sa atin. Hindi rin ito parang sinusultaw. Kasi sinasabi, no? Bribery. Kaya daw mayroong purgatory. Ang mga kaluluwa sa purgatorio ay ligtas na. Sila yung namatay, no, na may pananampalataya kay Kristo, bagaman mayroong dungis ng katiting na kasalanan. Pero nanatili sila sa pag-ibig ni Kristo. Kaya sila ay nasa purgatorio para dalisayin dahil nga ang purgatorio ay pag-ibig ng Diyos. So, anong dahilan kung bakit tayo nagdadasal at nag-aalay para sa kanila? Upang hingin ang awa ng Diyos na mapabilis ang kanilang pag-akyat sa langit.
Okay. At kahit ang mga unang Kristiyano ay naniniwala sa panalangin para sa mga patay. Gaya nga ng sabi ko, ito ay matanda na kaugalian, no? Na nagmula pa sa lumang tipan. So, tandaan natin, hindi natin ipinagdarasal ang mga patay dahil sa kulang ang ginawa ni Kristo. Kasi yan yung ipaparatang sa atin no? Dahil bakit tayo magdarasal ang mga patay? Yan ba kulang pa ba yung ginawa ni Kristo? No, hindi po. Kaya natin ipinagdarasal ang mga patay dahil ang kaligtasan na ginagawa ni Kristo ay nagpapatuloy sa atin. Buhay man o yumao. Ang ating panalangin ay pagpapahayag ng pag-ibig na hindi na puputol sa kamatayan. Kaya nga na sabi sa Romans chapter 14 verse 8, no? Dali lang po. Kaya aking sabi nga sa Romans chapter 14 verse 8, sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo sa Panginoon, tayo'y nangamamatay. Kaya't nangabubuhay tayo o mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Alam niyo po, maraming talata sa Biblia ang naglalarawan tungkol sa tatlong estadong ito ng simbahan, no? Ang simbahang magtagumpay na o yung mga banal na nasa langit na, ang simbahang nasa lupa at ang simbahang nagdurusa dahil sa sila ay dinadalisay pa sa kanilang kasalanan. So, isa patunay rito ay mababasa sa Filipos chapter 2 verse 6. No, sabi doon, at siya ay sasambahin ng mga nilalang na nasa langit, ng mga nilalang na nasa lupa, at ng mga nilalang na nasa ilalim ng lupa. So yan ang patunay na mayroong tatlong estado ng simbahan, no? Yung mga nagdurusa, napatay na, tayo mga nagabubuhay at mga banal sa langit. At ang isa pang magandang ebidensya na mababasa natin sa Biblia na tayo ipinagdarasal din ng mga banal ay mababasa natin sa Matthew chapter 17 verse 3. No, kung saan si Jesus, si Propeta Moises at si Propeta Elias ay nakikipag-usap kay Jesus para sa kaligtasan at kung paano ililigtas ang mundo. Remember po, hindi po magka-edad o magka-parehong taon si Moises, si Elias at si Jesus. No? 4,000 years ng patay si Elias, si Moises, bago mabuhay si Kristo. Pero ano ang nangyari, no? Nakikipag-usap sila kay Kristo para sa kaligtasan ng mga tao. So ito ang patunay ay ipinagdarasal ng mga banal. Gaya pa ng sinasabi sa Hebreo chapter 12 verse 23 at 24. No? Lumapit kayo sa makapangyarihang Diyos. Lumapit kayo sa Panginoong Jesus na tagapaghatol. Lumapit kayo sa mga espiritu ng mga banal. So, itong panahon ito, tayo ay nagdadasal sa mga banal at inaalala natin ang mga nauna na sa atin. Ang isa pa kasing ahati sa Kristiyano tungkol sa pagkakaroon ba talaga ng buhay
sa kabilang buhay. Kasi mayroong mga konsepto, no? Konsepto ang ibang sekta ng Kristiyano na kapag patay na raw, ay patay na. No? Parang aso lang. Pag patay na, patay na. Actually, yan po ay paniniwala ng mga Saduceo sa lumang tipan. Dahil kung ang tinuturo ni Kristo, ang tao ay binubuo ng kaluluwa at katawang lupa. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot kayo sa pumapatay ng kaluluwa. So ito yung patunay na mayroong kaluluwa ang tao at tayo pagkatapos ng buhay na ito ay haharap upang matulan. Kaya nga sabi sa Hebreo chapter 9 verse 27, no? Pagkatapos ng kamatayan ay ang paghahatol. Yeah, so tayo bilang Kristiyano, pagkatapos ng buhay dito ay tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoon. So yun yung personal judgment. At pagdating ng pagwawakas ng panahon ay hahatulan tayong lahat at ihahango ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ito po yung tinatawag na final judgment. So, kaya po, sana ay maging makabuluhan ang pagdalaw natin sa puntod ng ating mga minamahal sa mga panahong ito, at isa rin itong paalala, no? Mapagnilay-nilayan din natin na isa rin itong paalala sa atin. Maaring sa panahon ngayon, tayo ang dumadalaw sa puntod ng mahal sa atin. Sa ayaw man natin at sa gusto, baka dumating ang panahon, tayo naman ang dadalawin. Kaya nga, mahalagang mapag-ingatan din natin ang ating sarili para nang sa gayon, kung ano dumating man ang panahon natin, no, na tayo na yung dadalawin sa mga puntod natin, ay maganda yung maalala sa atin. Napakasaklap naman kung ang naalala pa sa atin ay yung pagiging mga makasamaan natin. Hindi ba mas maganda kung ang maalala sa atin ay ang kung ano yung mga nagawa natin kabutihan para sa iba. Sapagkat tayong lahat ay niyayaya, no, ng Diyos na maging saksi niya dito sa buhay natin. Kaya sa pagkakataong ito ay putulin ko muna ang aking pagpapayag. Maraming salamat po.